Pamilya ni April Boy Regino may banta sa ospital. Idedemanda? Napag-alaman namin na sinisisi pala ng pamilya ng OPM icon na si April Boy Regino ang ospital dahil sa kanilang kapabayaan. Sabi ng kapatid ni April Boy Regino na si Vingo Regino ay posibleng buhay pa sana ang kanyang kapatid kung hindi lamang pinabayaan at pinalitan ng oras ng dialysis ni April Boy at ibinigay ito sa iba. Dagdag pa ni Vingo Regino ay walang kwenta ang mga ospital sa Pilipinas dahil pera-pera lamang ang mahalaga dito. Posible rin daw na idedemanda ng pamilya ang Metro Antipolo Hospital and Medical Center. At sa usaping lalapit sila kay Raffy Tulfo ay si Madeline o ang kanyang bayaw ang masusunod dito. Ito ang kabuuang sinabi ni Vingo Regino, ang kapatid ng namayapang OPM icon na si April Boy Regino. Naka-schedule na siya. Alam mo, ibinigay sa kanya ibang schedule, yung sa ibang tao yung schedule niya. Kaya alas 3 na noon talagang kasi dialysis yun eh. Schedule yan eh. Hindi siya inasikaso. Alas 3 namamagana yung niya, yung lalamunan niya, wala na. Yun ang nangyari, kaya may issue yun eh. Binigay sa Amerika, hindi pwede yun, ako. Totoo po, hindi po pwede sa Amerika yun. Ibibigay mo yung schedule, madedemanda, makukulong ka dito. Sa Amerika na bibigay mo, naka-schedule yung tao, tapos bibigay mo sa iba, aagawin ng ibang tao. Hindi pwede yun. Sa Pilipinas, pwede pala yun, no? Hanggang ngayon, hindi babago Pilipinas. Mga walang yatong na mga nasa hospital ng Antipolo. Kung di dahil sa inyo, hindi sana patay ang kapatid ko. Alam mo, ito lang, hindi pwede sa Amerika yung ginawa nyo sa kuya ko. Masakit maisipin, pero yun ang totoong nangyari. Alauna, nandun na yung kapatid ko, alas 3, dapat naka-schedule siya, binigay sa ibang tao yung schedule niya, kaya siya, siyempre, dialysis ka bang di ka napalitan ng dugo o whatever, di ka na manginginig ka, mamamatay ka. Yun ang nangyari, namatay. Yan. Kaya, sinasabihan ko po yung ibang tao, mag-ingat po kayo sa mga hospital sa atin. Kaya nga ako umalis sa Pilipinas dahil sa mga ganyang sistema eh. Hindi nyo napansin, ba't ako nagtsatsaga sa Amerika? Ang hirap din dito. Ba't nagtsatsaga? Bakit? Dito sa Amerika, libre yung medical namin. Meron kami insurance lahat. Yun ang maganda. Insurance isa-isayin ko. Mata. Pag malabo mo, pwede kang paggawa ng salamin. Libre. Ngipin. Tamo si Adrian, bungal. Walang insurance kasi yun. Kaya ganon. Si Tony, tamo. Magandang ngipin dahil naka-insurance yan. 50 pisong insurance yan. Hirap bayaran. Tapos life insurance, car insurance. Lahat naka-insured kami. Kaya dito sa Amerika, yun ang ipinaglalaban namin. Kaya kami nagtsatsaga dito. Maganda ang medical dito. Doon sa atin, mamamatay ka sa harapan ng hospital. Magdeposito ka or else, patay. Yan ang problema sa atin. Kaya, walang pagbabago. 20 ilang years na ako wala sa atin. 15 years o 17 years. Walang pagbabago, yun pa rin. Mamamatay kayo dyan sa hospital sa atin. Mabuti pa, huwag ka lang pumunta sa hospital pag nag-iingalo ka, huwag ka lang, dahil sisingilin ka pa rin. Si Ate Madeline, sinisingil pa 170,000. 170,000, namatay na yung kabat ko, sinisingil pa lang ganun. Hindi mainasikaso. 5 oras lang siya dun sa naghihintay na 5 oras. Paano mong babayaran yung 170,000 na namatay ang kuya ko? Mga walang niya kayo. Sinong di sasama loob? Sige, kayo lumagay sa kalagayan ko. Hindi sasama loob nyo. Sinisingil nyo pa ang hipag ko, 170,000.
wala. Binigay nyo sa iba yung ano, yung slot. O, di patay ang kuya. Bale kung simpleng tao, paano yung pag simpleng tao pa? Sikat na yung ano sikat na yun. Milyon sikat na, milyon fans. Di ba? Paano kung simpleng tao ang nandun? Di lalong patay yun. Di ba? Kaya humanda siguro. Ito siguro meron tong issue, meron tong demanda. Humanda kayo. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Kaya yan is merong problema yan. Alam ko, Antipolo Hospital yan eh. Yan. Kaya, hindi maganda po yung ginawa nyo na ganun. Sana buhay pa yung tao. Pero, nakikita naman ng Diyos yan, lahat yan. Kaya kayo po, ito po, ishare nyo na lang po ito kung ano yung totoong nangyari. Totoo yan. Yan ang totoo. Na binigay nila yung slot. Tapos, alas 3 na. Hindi pa inaasikaso yung kuya. Paano mabubuhay yun? Di ba? Di sana, kung ganun pala dapat doon na lang sa bahay. Hindi pa sinisingil na 170,000 pesos. 170,000 magkano yun sa ano? Magkano ba OL sa dollars? $3,000 yung lagpas. Di ba? Ang hirap kitain sa Amerika ang $3,000. Kami lang ni Tony ang kumikita ng ganun. Dahil mga babaero sa'yo. Sila pala. Yan. Kaya ang dyan is walang pagbabago ang Pilipinas. Mga walang mga ospital na yan. Paano ako uwi sa Pilipinas? Kayo, pagpapalit ng Amerika? No. Mamamatay na lang ako dito kaysa dyan sa hospital na bubulok-bulok na hospital eh. Tapos kulang ang mahal pa maningil. Grabe, no? Sasabihin nila, ba't nagagal si Bingo? Sige nga, yung ikaw pumali dito, yung doktor doon. Hindi ka magagalit kung kapatid mo yung ginawa na ganon. Di ba? Hindi ka ba magagalit? Magagalit ka talaga dahil dun. Kaya mga system sa atin ng hospital, bulok. Kailangan nyo ng deposito. Ang dami pa rin mga hindi kayo sumusunod sa batas, hindi kayo sumusunod sa sinasabi ni Duterte na wala muna magdeposito. Ang problema sa inyo, puro deposito, hindi pwede mag-withdraw. Para kayong bangko peligroso. Mga walang nga eh. Diba? Ako kasi diretso ako magsalita eh. Diretso ako magsalita. Pag ayoko sa'yo, ayoko. Pag gusto kita. Kaya yun. Sasabihin nyo lang masamang sa boses ko. Talagang masama ang loob ko. Walang nga itong mga hospital na to eh. Halos lahat ng hospital sa ating ganyan. Diba? Paano kung walang mga pera mga tao? Paano? Lalo kapag simpleng tao, naghihirap, hindi nyo asikaso. Kuya ko nga may pera na eh. Hindi pa inaasikaso eh. Diba? Hindi pa naasikaso yun. Paano kung lalong walang pera? Kawawa. Lalo pagkasintaba ni Rosti Valle. So, diba? Si Melody. Pag kasintaba niya, lalong patay. Puro cholesterol ang mangyayari. Parang may nangangamoy. Susunog. Alam mo, totoo lang, hindi ka dapat sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi napaka-grabe ang korupsyon, lalo sa mga hospital. Sinasabi ko sa inyo to para magising po kayo. Masama po talaga loob ko sa hospital na yun kasi totoo lang, kung inasikaso nila ng 2 oras yung kuya ko, wala pa, hindi mamamatay basta-basta. Kasi may dahilan ba't namatay. Ba't namatay? Hindi nasikaso. Diba? May pambayad naman eh. Kaya lang, kung buhay yung kuya ko, masarap magbayad, buhay eh. Pero kung patay, tapos pinagbabayad ka pa ng 170,000 pesos, $3,300,
Ikaw Roste Valles, magbabayad ka ba ng $3,000? Patay ang kapatid mo? Diba? Yun ang problema eh. Ikaw, Tony, magbabayad ka ba ng 3,000? Kung patay yung patay yung ano mo, yung kapatid mo. Diba? Hindi ka magbabayad. Buti nga nakakangiti pa ako ngayon eh. Kung kayo nasa kung kayo nasa kalagayan ko, ngingiti pa ba kayo? Hindi. Yun ang problema. Kaya, wag po kayong umasa sa mga ospital. Pag nagdala kayo ng nagdala kayo ng may sakit dyan, imbis na mabuhay, patay. Patay talaga. Patay. Totoo lang, napaka sama ng loob ko, pero ninadaan ko na lang sa ngiti dahil sabi ng kuya ko, magpasaya ka na lang ng tao sa nalalabi mong buhay. Yan ang huli niya sinabi sa akin. Hindi ko yun. Sabi, magpasaya ka na lang tao sa nalalabi mong buhay. Nag-isip ako, bakit siguro mamamatay ng kuya ko. Sabi ko, oo nga no. Yun na, namatay nga. Yung patulpo-tulpo na yan, hindi ko decision yan. Decision ng Ate Madeline yan. Kasi siya ang asawa eh. Diba? Alam mo, ito lang, ang hospital sa akin, pera-pera lahat yan. Mamatay ka, mabuhay, pera-pera kayo. Mga walang nga kayo. Mamamatay din kayo lahat. Sama ang loob ko dahil hindi nila inasikaso ng binigay sa ibang slot, naka-schedule naman. Di ba kung nag-gate crash lang, di ba? Pero hindi naka-schedule. Binigay sa iba. Di ba, mamamatay ka pag nagdadialysis ka, pinabayaan ka, wala, patay. Kaya yan. Kaya maraming salamat po sa mga nanood. I-share nyo na lang ito para makarating yung mensahe ko sa mga ospital. Mga walang nga kayo, mga ospital kayo. Lahatin ko na kayo sa mga Pilipinas. Sa Pilipinas, hindi pwede sa Amerika yan ganyan. Hindi pwede yan. Dito sa Amerika, pag hindi ka nisikaso, pumunta ka sa emergency o whatever, hindi ka nisikaso, naku po, malaking suyun. Alam natin yan, mga nanonood sa akin, taga-Amerika. Hindi pwede sa Amerika yan. Maniwala kayo. Sa Pilipinas, hanggang ngayon, okay pa rin. Okay. 20 years ago, ganyan na hanggang ngayon. Hindi pwede. Si Melody nga pumunta sa hospital yan. Nasobra ng kain sa Jerry's Grill. Yun. Inasikaso ka agad. Ini-injectionan ng pampupurga. Kaya si Tony, yan, nasobrahan ng kain dun sa sa kinainan namin kahapon, yung napakasarap na crispy pata, nasobrahan. Yun, muntik na litsunin si Tony dun sa Kaya kayo po, ingat lang po kayo sa mga hospital sa atin. Imbis na gamutin kayo, papatayin pa kayo. Kaya maraming salamat po sa mga nanonood sa akin. Sana makarating sa ikinaukulan tong mga pangahat para hindi na maulit. Sana hindi na maulit sa ibang tao to dahil marami pa mabibiktima ang mga hospital na ganito. Okay? Sana makarating sa Pangulo ang nangyari na to. Dahil, paano na yung mga mahirap? Diba? Pwede mangyari lalo sa kanila yan. Sa nangyari sa kuya ko. Di paano yan, diba? Kaya, wala tayong magagawa. Talagang dapat ibayin ang sistema sa atin ng mga hospital. Okay, maraming salamat po. Ano ang masasabi nyo sa bagong revelasyon ng pamilya ni April Boy Regino? At kung may gusto kang sabihin, i-comment lamang sa baba at ating pag-usapan. At kung ikaw ay bago pa lamang sa ating channel, mag-subscribe ka na at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Paalam!